ni Duterte, kahit saan kami pumasok, lahat ng barangay, safe kami. Yun po ay isang saloobin ng isang mamamayan natin na sa ano siya, joyride. Hindi ako nagkakamali kasi 5 seconds lang yung stitch eh. So, yung mga riders natin safe nung panahon ni Duterte. Alam nyo, sa politika kasi madugo. Marami dyan siraan. Pero sana sa ating mamamayan, para makapag-isip ka ng tama, no? Tignan sana natin ano yung effect ng isang namumuno. For example, nung panahon ni Pangulong Duterte, safe, maordinaryo ang tao. Pag napupunta ako ng Manila, safe. Ang laki daw ng pinagbago, sabi ng mga taxi driver, sabi ng mga Grab. Sila yung nasa ground. Sila yung makapagsasabi talaga kung ano yung totoo. Walang masyado mga tambay, walang mga mantitrip-trip sa'yo. Walang mga adik. So, sa madaling salita, nung panahon ni Pangulong Duterte, he did his best panatiliin yung safety ng mga mamamayan, particularly ng mga ordinaryong mamamayan. So put that into context. Ikalawa, issue sa West Philippine Sea. Maraming kung ano-anong teknikalidad, legalidad, mga kung anong pinagsasabi, panglaso ng isipan ng mga bayan. Pero generally speaking, ano ang kalagayan ng ating mga mangingisda doon? I mean, ano lang, hindi ba't mas safe? Hindi ba't mas safe? Ngayon kasi ganito yan. Ako, bilang Pilipino, ayoko rin kunin yung teritoryo ng ating bansa. Kung yung konteksto na yun ang titignan mo, nung panahon ni Duterte, nakuha ba? Di ba? Nakakapangisda tayo sa ating exclusive economic zone na hindi tayo binobomba. Yeah. Ang katotohanan kasi, tinitwist yan lagi ng mga tao na nagkakalat ng propaganda. Ano ba ang pakiramdam ng ordinaryong mamamayan nung panahon ni Duterte at noong mga panahon before him and after him? Doon mo dapat husgahan anong klaseng dignidad meron ng mga Pilipino nung si Duterte ang nakaupo. Ayan. Ngayon, syempre, iba ang opinion ng mga kapitalista, ng mga mayayaman, ng mga kung sino-sino pa man. Kasi itong mga mayayaman na ito, nabubuhay sila sa koneksyon. They are safe kasi generally speaking, they have drivers, they have bodyguards, they live in exclusive subdivisions. Pag nawala ng tubig lahat, yung subdivision nila meron. Ganyan na. Kasi nga marami silang pera, marami silang connection. So, kahit siguro magulong-magulo yung bansa, wala silang problema. Sila takot. Kasi kahit mga kriminal na small time, hindi sila tatablahin. Ang tatablahin yung mga ordinaryong mamamayan na nag-aaral, nagtatrabaho. That is the reason why maraming mayayaman na ayaw kay Pangulong Duterte kasi inuuna ni Pangulong Duterte yung interes ng nakararami kaysa sa interes ng mga utang inang mayayaman ito. And don't get me wrong, gusto ko rin yumaman. Gusto ko rin makipag-connect dito sa mga putang inang mayayaman na ito. Gusto ko rin magkaroon ng opportunity. But, mas gusto kong safe yung mga kababayan ko. At ako, kahit siguro i-bless ako ng Diyos, biglang maabot ko yung level nila ng mga mayayaman. Gusto ko pa rin na safe ako sa bahay ko, sa subdivision ko, tapos paglabas ko yung mga kababayan ko safe. Kasi, kahit na gaano ka kayaman, darating yung time pagka sarili mo lang inisip mo at hindi mo inisip yung komunidad, yung bansa mo, wala rin mangyayari sa'yo. Wala rin.
madidisgrasya ka rin. Paano kung mayaman na mayaman ka, nag-outing yung anak mo, tumakas, walang bodyguard, walang ano, nadali ng kriminal doon. Di ba? Ano kasi we have to be our brother's keeper. So, kung tinitignan ko ng panahon ni Pangulong Duterte, ano ba nangyari? Kumita rin naman yung mayayaman ng panahon niya eh. Di ba? Yun nga lang, yung pang-aabuso ng mga ganid, may limitasyon nung panahon niya. Di ba? At yung tunay na kalagayan ng taong bayan, the best nung panahon niya kesa ngayon at ng mga panahon bago siya. Kaya siraan niyo pa siya, si Duterte, siraan niyo sila. Bahala kayo. Ako sigurado ako na alam ng karamihan sa mga taong bayan. Alam nila yung totoo. At sa huli, alam naman ng Diyos kung sino yung gumawa ng mabuti sa kapwa at kung sino yung tanga-tanga lang na papayaman lang, di ba? Anyway, God bless mga kababayan.